Magandang hapon sa inyong lahat. Yung topic po natin sa araw nito ay pag-ibig. Love. Yan po yung topic natin. Pinost ko na nga ito kanina eh. Sabi dito sa 1 John, ito may mga Bible kayo. 1 John chapter 4 verse 19. Sige po, hintay ko po kayo. 1 John. Chapter 4 verse 19 po. Chapter 4, 1 John chapter 4 verse 19 po. Verse 19. 4 verse 19. Sa cellphone ang ilagay ninyo Bible. Ilagay kayo sa Bible. Sige po, basahin ko na po. Nakita niyo na pula? Oo. Eh sister, i-guide mo siya. Nang TikTok lang to, anak ko. Tapos basa. Kaya na po. Sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Eh, tayo ba may pag-ibig? Amen. Amen. Kasi ang Diyos ang unang umibig Sa atin. sa atin. Kaya kailangan tayong mayroong pagmamahal. Kapag wala kang pagmamahal, alam mo na, yung hindi mo nararamdaman, yung nandun yung galit, kapag wala kang pag-ibig. Kaya meron tayong pag-ibig. Kasi ang unang umibig sa atin ang Diyos. Kahit hindi na tayo kaibig-ibig, minahal pa rin ng Diyos. Kahit ano man nagawa natin kasalanan, minahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Ayun po ba? Kaya napakabuti ang Panginoon na tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kailangan tayong una natin ibigin ng Diyos. Kasi pag ang Diyos ang inuuna mong ibigin, hindi yung dito sa mundo natin yung pag-ibig, maraming pag-ibig dito, pag-ibig sa salapi, pag ano mga pag-ibig sa makamundo, pero dapat yung pag-ibig sa Diyos. Andun yung pagmamahal mo, pero mas first yung pagmamahal ng Diyos kesa sa mahal mo na asawa, anak, mas nangunguna ang pagmamahal ng Diyos. Kailangan natin, una natin ibigin. Kailangan na sa isip natin ng ating Panginoon, dahil siya nga yung unang umibig sa atin. Kahit anumang sitwasyon na nangyari sa atin sa buhay natin, ibigin pa rin natin ang Panginoon. Huwag natin kakalimutan ang ating Diyos. Kasi kapag tinalimutan natin ang Panginoon, iwawala niya lahat ng mga blessing na meron tayo. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, wag po natin bibitawan. Dahil ang iwan ka man ng mahal mo sa buhay, pero ang Diyos never kanyang iiwan, never kanyang pababayaan. Kaya sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Hindi nagkukulang. Hindi nagsusumbat yung pag-ibig ng Diyos. 'Di ba pag nagmahal tayo, nasaktan tayo ng mga tao o mahal natin sa buhay, 'di ba? Andun yung yung galit mo na, yung bakit napakatan ng pangasawag, bakit ganun nangyari. Pero kapag ang Diyos nakafocus ka sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, kapag inuna mo ang Panginoon, yung pag-ibig mo sa Diyos, hindi niya hayaan na ikay matinag. Yung pananampalataya mo sa Kanya ay hindi magbabago. Basta wag mo siyang iiwan, wag mo siyang pababayaan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, never niya tayong iniwan. Never niya tayong pinabayaan. Tayo lang minsan ay lumalayo sa Diyos. Nawawalan ng pag-ibig. Dahil nasa mga kamundong tinatahak na. Kaya po ang mga tao nga nasa mga mundong tinatahak na wala ng pag-ibig sa Diyos. Si Eva at Adan, di ba kaya nga nagkasala? Dahil sa kasalanan na nagawa nila, nilabag nila ang utos ng Panginoon. Nawala yung relation nila sa Panginoon. Namatay ang kanilang spiritual na relasyon sa Diyos. Yun sa pag-ibig nila. Pero, di ba sabi niya sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig
sa atin na mamatay si Kristo para sa atin na tayo makasalanan. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi niya tinitignan kung ano yung karumihan mo sa Panginoon, anumang sitwasyon na nangyari sa iyo. Hindi niya tinitignan niya. Mas tinitignan niya na tayo lumalapit sa Kanya. Na tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin natin Panginoon. Hallelujah. Number 1, love of Jesus o love of the Lord. No, maraming pangalan na binigay na Panginoon, mga Lord Jesus. Kailangan mahalin natin ang Panginoon. Number 1, love of the Lord. Pag-ibig sa Diyos. Buksan po natin yung Mateo chapter 22, verse 37 po. Mateo chapter 22, verse 37 po. Mateo Chapter 22, verse 37. 37. Opo. 37 po. Chapter 22, verse 37 po. Sa bungad lang po siya. Yung Mateo. Chapter 22, verse 37. Nanak niyo na po. Sabi po dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip. Anong ibig sabihin dito ng Panginoon? Na ibigin natin ang ating Panginoon ng buong puso. Buong puso natin ibigay sa Diyos ang ating paglilingkod sa Panginoon, buong kaluluwa, buong mong pag-iisip. Kailangan i-focus natin yung relasyon natin sa Diyos. Huwag kang magtitira na, Lord, saka na lang, naglalaba pa ako. Lord, may ginagawa pa ako. Totoong gawain na po ito sa Bible study. Ibigay natin yung best natin sa Panginoon. Kasi si Jesus, binigay niya yung best niya sa atin na tayo tinubos sa ating mga kasalanan sa cross ng Kalbaryo. Dapat din natin ibigay yung pagpapahalaga sa Diyos. Kaya napahalaga po yung pagpapahalaga natin sa ating Panginoon. Focus mo yung mind mo sa Panginoon, yung heart mo sa Panginoon, yung kaluluwa mo sa Panginoon, buong pag-iisip ibigay mo sa Kanya. Kapag binigay mo ang pag-iisip mo lahat sa Panginoon, parang ang gaan sa pakiramdam na wala kang iniisip, wala kang problema kapag nasa Panginoon ka. Pero kapag lumalayo ka sa Panginoon, yung problems mo ay dumarating. Kapag nakalimutan mo na ang Panginoon, lumalayo na tayo sa Diyos. Kaya focus tayo sa Panginoon na ibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Kasi habang narito tayo sa mundo na ito, at ibigay natin yung paglilingkod sa Panginoon, relasyon sa Diyos, katulad dito pagbabible study. Dahil lahat ng bagay na ginagawa natin ay para sa Diyos. Hindi natin ginagawa sa mga tao, kundi sa Diyos. Ginagawa mo umati ng Bible study para sa Diyos, hindi para sa amin, hindi para sa tao, kundi sa Diyos na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya napakahalaga po yung focus natin sa Panginoon. Busy ka man sa mga bagay, pero naranasan nyo ba pagkagising nila, Lord, nagpipray na kayo, nagpapasalamat na kayo sa Panginoon. Yun yung isip mo, yung mind mo, kaluluwa mo sa Panginoon, ay binibigay mo sa Kanya. Kasi hindi po natin masasabi ang buhay ng tao. Hindi mo alam hanggang kailan na lang. Ang tanong, naibigay mo na ba ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa? Yung relasyon mo sa Diyos. Habang tayo nakakakita, nakakalakad, may lakas, ibigay natin yung best natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na meron tayong relasyon sa Diyos. May mundong kabisihan. Tatahakin yan. Pero kailangan nakapokus ka sa Panginoon. Next po, Marcos chapter 12, verse 30. Sabi po dito, hanap nyo. Abay ko po kayo. Marcos chapter 12, verse 30. Basahin ko po ulit ah. Sino pong gustong mais magbasa?
O, ako na lang din. Sige. Sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong isip mo, at buong lakas. Lakas mo. Bigyan natin sa Kanya. Habang tayo may lakas, habang tayo nakakalakad, habang tayo nakakakita, ibigay natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ibigay natin ang relasyon sa Diyos. Hindi mo akalain, kapitbahay, mga nangyayari, namamatay na bata pa. Kasi nga walang relasyon sa Diyos. Walang pagkakilala sa Panginoon. Uy, sana nakakilala ng kapitbahay ko bago mamatay. Nakatanggap sa Panginoon, nagkaroon ng relasyon. Kasi hanggat hindi tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao, hindi sila makakakilala. Kaya, puspusan na yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po napapansin po, marami na po sa media nagsishare ng gospel. Ito yung nais ng Panginoon sa mga salita niya sa Mateo na go and make disciple, ihayag ang salita ng Diyos. Huwag po tayong manawang lumapit sa Kanya. Huwag po tayong manawang gantong gawain. Kasi nais ng Diyos, habang tayo sumusunod sa Kanya, meron tayong pagpapala. May blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kapag tayo lumalapit sa Diyos, yung blessing pumapasok. Pero kapag nawala ka sa Panginoon, iniwan mo ang Panginoon, yung blessing mo mawawala. Kukunin ng Panginoon. Lahat ng meron ka ay ayusin ng Panginoon. Pero kapag sa Diyos ka lumalapit, yung blessing umaapaw, hindi mo na pala alam. Magkakaroon ka na ng bahay. Amen po ba? Napakabuti ang ating Panginoon. Ang Diyos ay tapat. Number 2 po, pag-ibig sa kapwa. Yun din po yan sa Marcos chapter 31 naman po. Verse 12, verse 31 po. Sabi dito, 12. ako. 31. Sabi dito, ito naman ang pangalawang, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang iba utos na higit sa mga ito. Amen. Tayo ba, iniibig ba natin ang ating kapwa? O ba? Depende nga. Pero Kasi napakagabis. iniibig mo na nga, ayaw ka pa rin niyang ibigin eh. Pero sabi nga po, mahalin mo ang iyong kaaway. Opo, kahit masakit magsalita ang mga tao kasi wala po sa Diyos eh. Lalong-lalo na yung wala sa Diyos. Maano yung salita nila. Pero kapag nasa Diyos ka, nagpapatawad ka na. Ando na yung hindi ka na mainis. Dati, nung hindi ka pa nakakilala, ito, ganito to eh. Hindi ko mapapatawad to, ganito ginawa sa akin eh. Naku, sister, ganito. Pinatawad mo na pero siya talagang gusto pa rin away. Ganun po yung kaaway ng walang relasyon sa Diyos. Siguro. Kaya patuloy po, Kaya at pagdasal na lang natin. tinitesting din tayo ng Panginoon, aawayin ba natin ang ipapasa Diyos na lang natin. Sabi po ng Panginoon, bago ka matulog, lumubog ang buwan, kailangan lumubog ang araw, dapat nakausap mo na yung napatawad mo na. Ayaw eh. Ay, po, at least, nagawa mo na po yung best sa Panginoon. Ang Diyos na po ang hipo sa Kanya. Huwag po kayo manawang ipanalangin siya. Kasi dati ganun din tayo, hindi natin alam yung mga ginagawa natin. Pero nung dumating na, nakilala natin ng Panginoon, nandyan po siya. Kaya kailangan natin yung ibigin natin ang ating kapwa. Kahit naiinis ka na, ipag-pray mo na lang. Kasi ang Diyos ang hihipo, hindi tayo. Ang Diyos ang kikilos. Lagi lang ipanalangin. Yung mga taong umuusig sa atin, yung mga taong nalalait sa atin, nang umapak ng pagkatao natin. Sabi nga ng Panginoon, ang nagmamataas ang siyang ibababa. Ang nagpapakumbaba ang siyang itataas. Kaya ang Diyos ay napakabuti. Hindi niya hayaan na tayo maging ganon. Kaya pinapalahanan tayo ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Gaya ng pag-ibig natin sa Diyos. Kasi
Kasi una tayong minahal ng Diyos. Amen po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Next po, John chapter 4, verse 7 to 8 po. Wait lang po, tingnan ko po dito. 1 John, chapter 4, verse 7 to 8. Sabi dito, nakita niyo na po? Ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos kung kumikilala sa Diyos. Amen po ba? Verse 8. Ito, yung explain ko lang. Sabi ng Diyos, mag-ibigan tayo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Kapag hindi ka umiibig sa kapwa mo o sa Diyos, hindi ka, sabi dito, hindi ka anak ng Diyos. Pag wala kang pagmamahal sa kapwa, sa ating Panginoon, sabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Amen. Diba? Kapag tayo umiibig, anak tayo ng Diyos. Kapag makita ka nga na pulubi, maawa kang hindi mo bigyan. Kapag yung heart mo, desire ng Panginoon, kinukumbik ka. Ako madalas ako niya, minsan pag lumalabas ako, pag niremind ng Panginoon, bigyan mo. Kasi yung Holy Spirit ng Panginoon nasa atin. Kung may pag-ibig tayo. Kahit na tayo tawag dito, na yung hindi po pagka niremind ng Panginoon, susunod ka talaga sa utos ng Panginoon eh. Kasi yung pag-ibig ng Diyos. Kapag ginawa mo yan, minamahal natin ang ating Panginoon. Minamahal natin ang ating kapwa. Kaya ang nais ng Panginoon sa atin, mag-ibigan tayo. Huwag mag-away, huwag magsakitan. Amen po ba? Kasi yun ang utos ng ating Panginoon. Ulitin ko lang po, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Bawat umiibig ay anak ng Diyos, kumikilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi rin kumilala ng pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano po ba? Kapag wala tayong pag-ibig, hindi tayo kumikilala sa Diyos. Wala tayong pag-ibig sa Diyos. Sabi dito, ang hindi umiibig ay kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kapag mayroon tayong relasyon sa Diyos, kilala natin ang Panginoon, may pag-ibig tayo sa Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon dahil hindi nagkukulang ang ating Diyos. Ang aking conclusion dito is John 3:16 naman. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kaisa-isang anak upang sinuman sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Una tayong inibig sa krus ng Kalbaryo. Minahal tayo ng Diyos. Kaya mag-ibigan tayo. Kaya magkaroon tayo ng pag-ibig sa Diyos. Una palagi ang Panginoon. Hindi siya pangalawa. Una palagi ang Panginoon sa ating buhay. Lagi natin po siyang unahin sa bawat oras na tinatahak natin sa mundo. Lagi natin kausapin ang Panginoon. Tayo minsan nag-aantay lang ang Panginoon na kausapin natin siya. Na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga pinadala si Jesus Christ para tayo magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon ng relasyon sa Kanya. Hinahanapan niya ang mga tupanligaw. Tayo yung mga tupanligaw na kanya-kanyang nanlakad. Hindi natin alam ang tinatahak sa mundo na ito. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa Diyos po ang lahat ng kabutihan. God bless po.